Grabe na ang nangyayari sa Senado. Ang tinatawag nating tahanan ng batas at kapayapaan ay ngayon nagkakagulo na. May putukan, puno ng gulo at takot. Hindi lamang sigawan at palitan ng salita. Narinig na ang ugong ng baril sa loob ng mismong gusaling dapat nagbibigay ng kaayusan sa ating bayan. Sa loob mismo ng Senado ng Pilipinas, umiira lang matinding alitan, sigalot at hidwaan. Sa halip na magsilbing tahanan ng katarungan at paglilingkod, tila ito ay naging lugar ng pagtatalo, pansariling interes at kawalan ng pagkakaisa. Maaaring marami sa atin ang nadidismaya, natatakot at nagtatanong, hanggang kailan ito magtatagal? May pag-asa pa ba ang ating bayan? Ngunit sa gitna ng ganitong magulong pangyayari, may sagot at kapanatagan na matatagpuan tayo sa salita ng Diyos. Ayon sa Biblia, ang ganitong mga pangyayari ay hindi na bago. Hindi rin ito labas sa plano ng may kapal. Sabi sa 2 Timoteo 3 verse 1-4, ngunit alamin mo ito na sa mga huling araw, darating ang magulong panahon. Ito ay sapagkat ang tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili, mga maibigin sa salapi, mayayabang, mapagmalaki, mamumusong, masuwayin sa mga magulang, hindi mapagpasalamat, hindi banal. Sila'y walang pag-ibig, hindi mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, mabagsik, hindi mapagmahal sa kabutihan. Sila'y mga taksil, mga hindi mapigil at mga mapagpalalo. Iniibig nila ang kalayawan kaysa sa ibigin nila ang Diyos. Gaya ng maalon na dagat, ang kaguluhan ay sumisimbolo ng mundong may sumpa, kung saan nangingibabaw ang gulo sa halip na kapayapaan. Pero narito ang ating lakas at katiyakan sa lahat ng nangyayaring ito. Ang Diyos ang may hawak ng lahat ng kapangyarihan. Ang Diyos pa rin ang may kontrol ng lahat ng bagay. Sa huli, ang Diyos pa rin ang may ganap na kontrol sa bawat pinuno at sa bawat sangay ng pamahalaan. Sabi sa Roma 13 verse 1, ang bawat tao ay dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral. Kahit magulo ang paligid, ang mga nangyayari inalalaman niya at walang balak ng tao ang makakahadlang sa kanyang layunin. Bilang mga mamamayan, hindi ang magalit ng walang patutunguhan o mawala ng pag-asa ang dapat nating gawin kundi ang manalangin. Utos ng Diyos sa 2 Timoteo 2 verse 1-2. Una sa lahat, ipinapakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Idalangin ninyo ang mga hari at ang lahat ng may kapangyarihan upang tayo'y mamuhay ng tahimik at payapa, ng may kabanalan at dignidad. Ito ang mabuti at kalugod-lugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ang ating panalangin ay mahalaga at mas makapangyarihan kaysa sa anumang usapan at pangyayari sa Senado. At higit sa lahat may pangako ang Diyos sa lahat ng mga kaguluhang nangyayari ngayon. Sabi sa Pahayag 21 verse 5, gagawin niyang bago ang lahat. May katapusan ng lahat at ang kasalukuyang gulo ay lilipas din. Darating ang panahong papalitan ito ng ganap na kapayapaan, katarungan at katuwiran. Kaya't huwag tayong manghina sa pananampalataya. Patuloy tayong kumapit sa ating kaisa-isang pag-asa ang ating Diyos. Ang ingay ng alitan ay pansamantala lamang, pero ang salita at pangako ng Diyos ay walang hanggan. Sa gitna ng mga gulo, siya ang ating kapayapaan sa gitna ng takot. Siya ang ating lakas. Ang Pilipinas at ang kanyang bayan ay nasa kanyang mga kamay at siya ang magtatagumpay sa huli. Pilitin natin ang panalangin kaysa sa takot at pananampalataya kaysa sa pangamba. Pray for the Philippines.